Rolling na. Rolling tayo. Okay. 1, 2, 3. Welcome sa ating panibagong video na kung saan ipapakita natin ang ilan sa mga IT students na magbabahagi ng kanilang mga kwento at insights patungkol sa iba't ibang IT topics. Tara, punta natin sila. Tara, pasukin na natin sila. Hello po! Welcome sa ating video. Mabait niyo ah. So kasama ko ngayon ang ilan sa mga IT students na sasagot sa ating mga katanungan patungkol sa AI. Magpakilala ka muna kayo. Ako nga po pala si Roger Caballo. Ako si John Kurt Campbell. Ako naman si Lemuel Laurenciano. Para sa ating unang segment, tatalakayin natin ang topic na AI for everyone, how artificial intelligence is shaping your daily life. Bilang isang estudyante, talamak na sa aming mga pang-araw-araw na ginagawa ang salitang AI. John Kurt, bilang isang citizen na gumagamit na rin ng AI, pwede mo ba kaming bigyan ng brief background about dito? Yung AI, sa pinakamadaling salita, ito yung teknolohiya natin na yung mga machine sinasimulate para mag-isip na parang tao o binibigyan sila ng human intelligence. And di ba nabanggit ko rin naman na ginagamit natin sa pang-araw-araw, paano mo ba ginagamit yung AI? Sa AI kasi marami ng online tools ngayon na integrated yung AI. Siyempre sa school ngayon as an IT student, magagamit ko siya pagka may mga tanong ako, mas madaling accurate yung sagot na bibigyan niya. Magandang application ng AI yan, Kurt. And speaking of pagiging student, Alfred, paano ba nakaka-apekto yung AI o artificial intelligence sa performance mo sa school? As a student, nakakatulong yung AI. Usually pag may homeworks, syempre sa halimbawa sa Google, pag nag-search ka kasi doon, di specific yung kadalasan na bibigay sa inyo sagot. And sa halimbawa sa AI, sa halimbawa ChatGPT ganun, malaking matutulong niya halimbawa sa isang specific question, makakapagbigay siya ng answer. And malaki din tulong niya sa ibang subjects na medyo kahinaan ko, and natutulungan niya ako doon. Grabe, mas na-furnish nga natin ang pagiging pagpa-practice natin ng ating coding and syempre sa ating profession din. And Limuel, paano mo ba kaming i-discuss sa ating mga manonood yung potential future ng AI and ano ba yung magiging impact niya sa iba't ibang industriya katulad ng healthcare and transportation natin and sa iba't ibang profession katulad ng customer service? Ang yung AI is super brilliant for computers. Sa inaharap, sa healthcare, maaaring yung mga health workers or doctors natin gagamit na lang ng AI tools to find sicknesses quicker, no? Sa sa transportation naman, maaaring yung mga vehicles hindi na natin sila i-drive, parang sila na yung magdadrive sa atin dahil yun sa AI. Para naman sa customer service, no? Sa customer service, example yung stores might have a robot to answer our question. This could mean mas mapapadali yung yung gagawin natin. Imbis na mapapahirapan tayo, sila na yung sasagot. Diba? Napaka-futuristic talaga na approach mo dito. Syempre, hindi lang naman sa profession natin or sa professional side natin nakikita ang AI, na-i-integrate na rin natin siya sa iba't ibang gamit natin katulad ng Internet of Things o yung mga smart appliances natin. And Roger, iba mo bang i-explain sa amin paano ba nakakatulong yung AI para sa everyday applications nito katulad ng mga smart home devices and fraud detection? Ayun, Jonathan, napakasimple lang naman ang sagot dyan. Yung AI, paggamit ng AI, no, pinapadali nito yung buhay natin. No? Tulad na lang, example na lang yung shopping. No? Yung mga bagay na hinahanap natin kadalasan, nakikita na lang natin basta-basta dyan sa Facebook habang nag-scroll tayo. Kung mapapansin natin, no, nung nabanggit kanina ni Lemuel, sa pang-araw-araw natin buhay, alam naman natin yung traffic, napakahirap yan iwasan. No? Then, sa tulong ng AI, no, mas padadaliin na ito yung paghahanap ng alternatibong daan para makaiwas ka sa mga traffic, no? 'Di ba? Syempre, personally, ang take ko rin naman sa AI is
napaka-beneficial niya. Alam mo nga, sa education natin, mas napapadali natin mahanap yung mga sagot sa iba't ibang tanong na miski tayo nahihirapan. Or kaya sa healthcare, syempre, mas nag-evolve tayo and mas nagiging advanced na tayo sa paghahanap ng mga ganitong treatments. And sa trapiko naman, syempre, maganda rin yung mga ganung bagay na magbibigay tayo ng mga alternative routes. Maganda ang integration ng AI kung maganda rin yung magiging purpose niya and maganda rin yung magiging goal natin para sa integration nito and sa future pa ng ating technology. At sa pagbabalik namin, mag-iimbita pa kami ng 3 pang estudyante na magpapaliwanag para sa another topic. Magbabalik kami, bye-bye! And welcome back para sa ating video. And ngayon naman, nag-imbita pa ako ng 3 pang estudyante na magbabahagi ng kanilang mga insights at karanasan patungkol pa sa isa pang topic. Pwede ba muna kayo magpakilala? Ako si Kirby. Ako po si Kian Daniel Garcia. Ako po si Marvin Palomar. Ayan, mukhang meron silang mas may bibigay pa ng mga insights sa atin. And para naman sa segment na to, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa future of work, how technology is transforming the workplace. Kung kanina, nakafocus tayo kung paano ba ini-integrate ang AI, ngayon naman is pupunta tayo sa migration ng technology papunta sa ating workplace. Dahil nga sinabi natin kanina na patuloy ang advancement ng ating technology, syempre, dapat nag-a-advance din kung paano tayo nag-work, ano ba yung itsura ng ating workplace. And speaking of pagiging remote natin, Marvin, pwede mo bang i-explain sa amin paano ba nakatulong yung AI or yung technology natin sa automation, and syempre yung pagkakaroon natin ng remote, ng work options, and paano ba tayo nagta-transition mula sa ganitong manual labor papunta sa digital age? Ayun, maraming salamat sa tanong mo. About naman ngayon, alam naman natin na mas nag-e-evolve ang technology natin patungo sa mga rise of automation, and then pagdating sa remote option, lalo na nag-pandemic tayo, hindi gano'n lahat nakakalabas lahat. Is mas napapadali ng remote option or ng workplace yung isang lugar kung naka-automate na siya. Yan. And isa pa dito is mas mabilis yung gawa ng isang technology paggawa. Ay, mas madali yung gawa ng technology pag ang gumawa is mga machines or mga technology ngayon. Magandang insight yan, lalo na nga syempre yung integration natin ng automation. Lalo na nga rin yung mga ganitong klaseng technology is hindi naman siya ganun kabilis na i-implement, and mas marami pa namang ways and approaches kung paano natin siya i-utilize. And syempre nga, since mas na tayo nag-a-adapt, Kirby, pwede mo ba kaming bigyan ng iba't ibang klaseng competencies and skills na magiging in demand para sa future ng ating workplace? So, ang ating skills and demand na competencies sa ating future work. Una-una sa lahat yung adaptability and continuous learning. So, alam naman natin na ang technology hindi naman natatapos yan. Kailangan natin patuloy na pag-aralan kung yung mga bagong ilalabas sa technology sa ating panahon at sa susunod na panahon. At yung pangalawa naman ay yung kailangan natin ng critical thinking and problem solving. Kumbaga yung technology natin ngayon, mas lalo pang mahirap siya sa pamamagitan ng sama-sama natin pag-iisip. So mas lalo siya nagiging komplikado habang tumatagal, lalo na yung algorithm nito, kaya mas lalo pang gumaganda yung technology natin. At yung pangatlo naman ay yung kailangan natin ng communication and collaboration. Siyempre, kung magkakaroon tayo ng gagawa tayo ng mga proyekto sa future, kailangan natin makipag-collaborate sa ating mga grupo, sa ating mga nakataas sa atin, mga boss and mga clients natin for the next future projects po. Magandang characteristics din yung binigay ni Kirby. Lalo na nga tayo rin ay sa field ng technology kasi is more on collaboration talaga yung nangyayari dito dahil no man is an island. Aminin natin na hindi natin kaya gumawa ng sarili nating projects or systems ng tayo lang. And Kian,
ano ba yung sa tingin mo magiging vision ng reach ng ating technology sa workplace natin or sa trabaho natin? Magiging danger ba siya para sa workplace or sa manpower natin? Yan, bago ko sagutin yan, nagpapasalamat lang ako ulit sa pag-imbita. You're welcome, syempre. Personally, tingin ko magiging danger siya. Mag-focus tayo sa sa creative side ng industry. Yung mga, sabihin natin yung mga nagdodraw, yung mga art, pagdating sa mga art, mga ganun. So, tingin ko magiging lang niya, parang downside niya is bagamat magaganda yung gawa, parang hindi na siya nalalagyan ng touch ng kung paano na-express ng isang artist yung gawa niya. Kasi kung halimbawa, lahat ng mga artist is naging dependent na lang sa mga AI. Halimbawa, yung mga text to photo na mga feature ng AI. Sabihin natin iba-iba man, pero parang sa ngayon, parang meron silang mga pagkakatulad. May mga touch mo na ikaw lang yung parang masasabing parang trademark mo na gano'n. Tama. And yun nga, syempre, hindi naman talaga mapapalitan ng technology yung talagang creativity na binibigay ng isang tao. Never mapapantayan or ma-emit ng isang technology yung pag-iisip talaga ng tao. And syempre, ang personal opinion ko rin naman dyan, maganda ang advancement, aminin natin. Maganda na palagi tayo nag-i-improve, palagi tayong on the trend, palagi tayong nag-a-adapt sa mga sunod-sunod na advancements ng technology natin. Napakagandang insights talaga ng mga natanggap natin mula sa mga ganitong klaseng estudyante na magaganda yung mga nagiging feedback, mapa-AI man yan o talaga sa migration natin. Kaya and ayan, tapos na tayo sa ating mini talk show at sa pagbabalik natin is magkakaroon tayo ng mini game lang para sa ating mga kalahok and magbabalik kami ulit. Bye-bye! Para sa ating unang tanong, who's more likely to use ChatGPT for their code? Alfred, paano ba yan? Ikaw daw ang inanay na sa... Who's more likely to stay up all night cramming for a project? Naku, parang feeling ko kilala ko na yan. Ay! Iba yun. Ang majority, si Kurt. Paano ba yan, Kurt? Ikaw daw yung mahilig mag-crop dyan. Next, who's more likely to have a browser with more than 20 open tabs? Sino kaya yung daming tabs palagi dyan? Pwede. Mukhang nakikita natin. Si Kirby daw! Kirby, totoo ba yan? Pati nga kami. Who's more likely to believe the clickbait headline and not read the actual article? Sino yung mabilis ma-fake news dyan? Naku po, mukhang... Ikaw ang pulsa ng bayan, ano? Di ba rin magbasa eh? Who's more likely to hurt someone when their code does not work? Sino daw yung mananakit dyan kapag hindi gumagana yung code nila? Ito kaya nananapak to eh. Ito malakas to. Bakit ng mukha? Ay grabe, nagpakita ng tignan. Who's more likely to wait their classmates to submit their works online before submitting theirs? Sino ang naghihintay ng mga klase nila magpasa muna? Ay! Mukhang hindi sila mag-aaway kasi isa lang yung sagot nila. Last question, who's more likely to forget they have an online class and miss the entire lecture?